kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kahit laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is Friday. Napakabilis po ng araw. Kamusta na ang bawat isa? Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Patuloy natin ideklaraan ang Diyos ang ating pastol. Hindi tayo magkukulang. Muli ngayong umaga, tayo po ay magkakaroon ng pananalangin at pagbubulay ng kanyang salita upang tayo mapalakas. Ang sabi ng Bible, kung paano daw ang isang sanggol kailangan ng gatas na espiritual, ganoon din ang ating espiritual na buhay. Kaya ngayong umaga, muli ako po si Pastor Jimmy, evangelista mula po sa San Pablo City, Light in Christ. Magandang umaga sa inyo lahat. Sa magitan ng awit na ito, patuloy natin sambahin, pasalamatan, at papurihan ang ating Diyos na buhay. God is good. God is good. God is good. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Patuloy namin tinatalaga ang bawat araw sa iyo. Panginoon, maraming salamat sapagkat alam namin ang iyong salita ay hindi bumabalik ng alang kabuluhan. Kaya Panginoon, sa umagang ito muli sa aming pananalangin, pagbubulay ng iyong salita. Patuloy na dinggin mo ang bawat dasal ng bawat isa at ang iyong salita ay patuloy namin mapakinggan at magsilbing gabay at kalakasan. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di
Hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita. Patuloy natin sambahin ang ating Diyos na buhay. Saan man tayo naroon, tayo nasa kanya-kanyang tahanan. Ikaw man ay nasa boarding house, ikaw man ay nasa trabaho, naandyan ka sa lugar ng workplace mo, sa inyong boss. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sambahin natin siya at papurihan sa bawat araw. Hallelujah. Amen. Nagmamahal. Praise God. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Sabihin nga natin, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Sabihin mo sa tabi mo o sa sarili mo, may nagmamahal sa iyo. Amen. May nagmamahal sa iyo. May nagmamahal. Naalala ko po yung isang kwento na kung saan ay talaga nagbigay sa akin ng napakagandang mensahe na ang salita ay may pag-asa at mahal ka ng Diyos. No? Meron kasi sa Maynila noon, sa Luneta, marami dyan na mamasyal nung araw, ay meron pong talagang nabundol ng kotse. Tinakbuhan at meron pong nagmagandang loob sa kanya. At sa kanyang papagandang loob, umiiyak yung tao. Dahil slight lang naman ang damage. At ang nangyari ay talagang sinadya pala niya na siya ay tumawid. Alam niyang may sasakyan darating. Sa madaling salita ay parang sawa na siya sa kanyang buhay. Sa madaling salita ay parang wala ng pag-asa. At habang kalong-kalong noong tao ang na-aksidenteng yun, may malapit na ospital. Dinala doon at kinausap yung doktor, nagamutin mo siya. Laging sinasabi habang bit-bit ng tao yung na-aksidente, may pag-asa ka. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. May nagmamahal sa iyo, may pag-asa. Alam niyo, hanggang sa yung taong yun ay parang nahimatay siya dahil nga may dugong nawala. Ito kanta yung story, na-healed siya. At nung siya'y lalabas sa ospital, nagulat siya, nabayad na ang kanyang bill at binayaran daw nung taong nagdala. At sabi, huwag ka mag-alala, yung taong nagdala sa'yo dito, binayaran na yung bill mo. Meron lang bilin sa'yo. Ayaw niya magpakilala sa'yo at ayaw niyang ipakita sa'yo na mukhaan ang kanyang sarili. May ibinilin lang yung taong nagdala sa'yo. At ang sabi ng pasyente, ano po yung bilin? Mahal ka daw ng Diyos, may nagmamahal sa'yo. Umiyak po yung tao. At ang sabi niya, kung kilala niyo po yung doktor, salamat, sabihin niyo. Kaya mga magulang, kapatid, ano man ang ating nararanasan ngayon, tanda natin, may nagmamahal sa atin. No? Kung yung taong yun ay nakaranas ng kagandahan loob ng kanyang kapwa-tao upang sagipin ang buhay niya at mamuhay muli at makita niya may nagmamahal sa kanya, ganun din ng Diyos na higit na kaya niyang gawin. Kaya sa ating lahat, tandaan natin, may nagmamahal sa iyo. Sabihin nga po natin, may nagmamahal sa iyo. Kaya ang Diyos ay napakabuti at patuloy nating sasambahin siya at tayo magpapasalamat sa Kanya. Ngayon, umaga. Hallelujah. Patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon habang tayo nag-pray. At anuman ang dapat mo ipagpasalamat, saan ka man naroon, magpasalamat ka sa Diyos. Kapag pagising pa lang natin sa umaga,
maganda ang ating pangatawan. Humihinga tayo. Ang Diyos ng biyaya ay laging nariyan. May nagmamahal sa iyo. Pasalamatan mo siya. No? Ngayong umaga, hindi lang blessing ang dapat natin pagpasalamat sa Panginoon. Bagamat ang Diyos ay mayroong sorpresa lagi sa iyo. Bagamat ang Diyos ay lagi sumasagot sa panalangin. Yan higit sa lahat, pasalamatan natin ang Diyos sapagat ang buhay, ang hininga ng buhay ay ibinigay sa atin. At nangako siya sa John 10:10b that we may receive life and bring it to the fullest. The life to the fullest. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos. Ama namin banal, kami po ay lumalapit sa iyo. Ang araw ng Biyernes na itinais po namin magpasalamat sa lahat ng biyaya mo, kalakasan, kagalingan, pagpapala. Ikaw ang nagbibigay ng tubig na aming iinumin. Ikaw ang nagbibigay ng tinapay na aming kakainin. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo bawat isa. At ipinagpapasalamat ko, Panginoon, ang lahat ng tao na nagiging daluyan ng pagkapala upang ang ibang tao ay magkaroon ng iinumin at kakainin. Amang banal, salamat sa kanilang buhay. Sa mga taong ginagamit mo ang kanilang mga palad, ginagamit mo ang kanilang resources, ginagamit mo ang kanilang pananalapi upang ito'y maging kasangkapan ng ikabubuhay ng maraming tao at may susuporta sa ministeryong ipinagkatiwala mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng taong ito. Salamat, dakilang Diyos, at dalayan ko, Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang bawat pastor, ang bawat kongregasyon na sinusuportahan ng kanilang pastor. Dalangin ko, Panginoon, ang walang tigil at walang tigil na pag-agos ng tubig ang idaloy mo sa mga tao na kung saan ay nagiging daluyan ng pagpapala upang maitaguyod ang gawain ng Panginoon, upang mabless ang kanilang mga pastor, Lord, maging daluyan ng kanilang pagpapala. Dalangin ko, dakilang Diyos, huwag mo pagkukulangin ang bawat isa. Ikaw ang nagbibigay ng tubig na aming iinumin, ikaw ang nagbibigay ng tinapay na aming kakainin. Kaya dakilang Diyos, dalangin ko sa mga tao, mga kapatiran, mga kaibigan na nagiging dahilan upang may pagpatuloy ang misyon at gawain ng Panginoon. Dalangin ko, dakilang Diyos, patuloy mo silang pagpalain. Huwag mong pagkukulangin, Panginoon, sapagkat ginagamit mo ang bawat isa. Salamat, dakilang Diyos, sa aming mga doktor. Salamat sa mga pulis. Salamat sa mga military, mga frontliner, na kung saan ay ginagamit mo upang mapangalagaan ang sambayan ng Pilipino. Salamat, dakilang Diyos. Salamat din sa bawat pastor na muli, O Lord, ay nanunumbalik ang aming panambahan pagkalinggo. Pagpalain mo ang bawat isa. Huwag mong pagkukulangin, Panginoon. At dalayan, dakilang Diyos, sa bawat leader, sa bawat kongregasyon, na unti-unti na po nanunumbalik ang face-to-face gathering with 50% capacity ng bawat lugar. Pagpalain mo, Panginoon. At o Diyos, salamat. At sa darating na linggo, bigyan mo kami ng kasiglahan upang sumamba at magpuri sa iyo. Salamat, dakilang Diyos. Siya'y po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Kahit laging Tapat kong magmahal. ang kaawa ay napawalang hanggan. Pinupuri, Hallelujah. sinasamba Sambahin natin ang Panginoon. Let us worship the Lord. Glory, 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 glory to the living God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for the healing. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for the divine favor, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At sa ating sumusubaybay, anuman ang panalangin mo, kasabay ang pasalamat, dinidinig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Tandaan natin yan. Ang Diyos ay hindi magkukulang. Ang Diyos
ay laging tapat sa lahat ng bagay. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Okay, dito po sila sa San Pablo ay maulan. Pero sabi nga, ang ulan ay ibinibigay ng Diyos sa mga nangangailangan. Kaya enjoy and let us praise our God. So, good morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, praise God. Kamusta na po kayo, no? Enjoy lang natin ang magandang malamig na kapaligiran, sabay ng higop ng kape. Amen? At syempre, hindi mo wala ang pananalangin at pagbabasa ng Bible. Kasi yan ay kailangan natin. Ano? Yan po. Prayer is our life. Life is prayer. Kaya sa umaga pa lamang o sa gabi, sa umaga, manalangin tayo, magbulay tayo na sa kanyang salita. Kaya tayo po ay naghahatid. Matapos tayo manalangin, naghahatid tayo ng salita ng Panginoon. Okay, good morning. Ngayon po ay mayroon po tayong closure na gagawin po sa ating meditation. No, nagsisiris po tayo ng Great Rules to Live By. Amen? Great Rules to Live By sa Proverbs chapter 3 verse 1 to 28. No, atin po binubulay yan, bahagi po ng atin pong dagdag kaalaman, kalakasan. Nung Monday, ang tinalakay ko po, no, according to Proverbs chapter 3, no, ang akin pong binulay-bulay noon at atin pong pinagsalusaluhan, that let love and faithfulness never leave you. Yan ay matatagpuan natin sa Proverbs chapter 3 verse 1 up to 4. So, kailangan yung rules to live by, let love and faithfulness never leave you. Kasi alam nyo, pag wala ng pagmamahal, mahirap. Pag wala ng katapatan, mahirap din. Kaya si Haring Solomon, ang ipinayo bilang hari, huwag mawala ang love. No, huwag mawala. Yun ang magiging language of love. Yun ang magiging pundasyon ng bawat isa. Kaya biro nyo, isang mayamang tao nung nabuhay noon, si Solomon, alam niya, riches and famous, si Solomon, and wisdom ay nasa kanya. Pero in-acknowledge niya yung great rules to live by ay do not, ang sabi dito, ay let love and faithfulness never leave you. Amen? Kaya ano man mangyari, pagpalain man tayo ng Panginoon, ano man maranasan natin? Rules not to live by, let love and faithfulness never leave you. Then ikalawa, nung Miyerkules, ang tinalakay natin ay nasa chapter 3 pa rin tayo, verse 7 to 10. Anong tinalakay natin doon? Do not be wise in your own eyes. No? Kailangan tayo, huwag ipagyabang ang iyong nalalaman. Ano mang meron naman tayo, ang sabi ni Solomon, dahil matalino siya ay grabe. No, humingi ng payo nga yung reyna ng Sheba, si Queen Sheba. Ang sabi ng reyna mas matindi ang naririnig ko ngayon kaysa nababalitaan ko sa taglay mong kurunungan, Haring Solomon. Pero ang sabi ni Haring Solomon, rules to live by, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Amen? Amen ba? Biro mo, kilalang tao na yun. Kaya rules to live by. Nung Wednesday, tinlakay natin, ano man meron tayo, huwag natin ipagyabang. Hayaan natin ang Diyos sa mapapurihan, kalakasan man, magiging matatag tayo. Kaya, yung tinalakay natin yun ay umikot tayo sa mga ilang verses. Do not be wise at your own eyes. No? Magtiwala tayo sa Panginoon. Rules, no? To live by, number 2. And today, irarap up po natin. Kahapon, nung Wednesday, tinalakay din natin ang sinabi ni Solomon sa verse 9 ng Kawikaan. That honor the Lord with your wealth. Di ba? Kaya si Solomon ay mayaman. Sabi nga ng Bible, wala pang nakapagsuot ng kanyang robe, ang kanyang trono, yung ginto.
Wow, alam nyo, ang maraming tao nila Solomon eh. Kaya sabi ni Solomon na tinalakay po natin noong Wednesday, parangalan mo si Yahweh sa magitan ng iyong mga yaman. Amen? Kaya kapatid, habang pinaparangalan mo ang Panginoon dahil sa mga pagpapalang tinatanggap mo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen? Nagbigay lang po ng ilang insight, paano ba natin pararangalan ng Diyos? O di siyempre, gamitin mo ayon sa kalooban ng Diyos ang yaman mo. Amen? Kasi minsan yung ibang tao, hindi naman natin nilalahat pag mayaman na. Abay, natututong magbisyo. Buti nila, sarado mga kasino ngayon. Marami. Kaya sabi ng Bible, pag ikay pinauunlad ng Diyos, ito ha, rules to live by. Pag ikay pinauunlad ng Diyos, natutupad ang lahat ng prayer mo, i-honor mo ang Diyos sa iyong kayamanan. Honor the Lord with your wealth. Support the mission of God. Support the church. Giving your tithes, giving your offering. Wow, praise God. And maging daluyan ka ng blessing sa ibang tao. Amen? Kaya kinukongratulate natin ang bawat isa. Salamat sa inyong mga suporta dahil ino-honor nyo ang Diyos sa magitan ng inyong tinatangkilik. Amen? Hindi masama po na mag-vacation, going to abroad, amen, to honor yourself. Kasi minsan may humingi ng payo sa akin eh. Bisa, pwede bang i-honor ko ang sarili ko? No? Bakit naman? Kasi gusto kong paltan yung kotse ko ng BMW ko. Totoo po yan ha. Nakita ko sa sakyan niya ay ang kagara na, Honda. Pero dahil nga siya may laboring club, kumikita, ay grabe. Ang sabi ko naman sa kanya, yes, honor yourself. But before you honor yourself, see to it, you honor your God with your wealth. Amen? Matutupad ang panalangin natin, matutupad ang pangarap to honor yourself and family. But, nothing to forget, honor God with your wealth. And today, Friday, ito po ang tatalakayin natin. Atin pong itatapusin na. Ano? Ang sabi po dito sa Proverbs 13, down. Yan. Ang pinaka-konteksto po diyan na ating bubulay-bulayin, search diligently for wisdom and find it. Nakaranas na po ba kayo mayroong nawawalay hinahanap nyo? Di ba? Mahalaga yun. Amen po ba? Amen. Naalala po namin yung aming wedding ring. Abay, nawala dun, nung kami umuupa pa. Nawala dun sa ibabaw ng ring. Hindi ko alam. Pero sabi ni Mrs. dahil mayroong, siyempre, iba't ibang tao pumupunta sa bahay, unbeliever, believer, hinahanap namin yun. Dahil mahalaga. At makukuha natin yun. Ganon din po ang karunungan. Kailangan hanapin natin. Ano sabi ng Kawikaan 13:14? Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better return than gold. Kaya kailangan daw po nating ang wisdom and gaining understanding, for she is more profitable than silver and yields better return than gold. Mahalaga ang silver. Ito, yan. Yung aking bishop ring. Gold. Mahalaga yan. Pero, ang wisdom, understanding, ay profitable. Amen? Kaya napakahalaga sa buhay natin, magkaroon po tayo ng wisdom. No? Iba yung knowledge. Ang knowledge ay natututo ka sa mga nararanasan mo. Natututo ka sa mga pinag-aaralan mo. But wisdom is very far different with knowledge. Because wisdom contains understanding. No, nalalaman mo. Binibigay ng Diyos yan. Amen? Kaya ano sabi ng Proverbs, ang sabi po ng James chapter 5, chapter 1, verse 5 to 8,
If any one of you lack wisdom, you ask God. Ang sabi ni Santiago, Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 8. If any one of you lack of wisdom, ask God. Amen? Kasi yung wisdom is divine wisdom from above. Na talagang makikita mo, ba, grabe kang magsalita, grabe yan. Amen po ba? Kaya yung wisdom ay napakahalaga na makuha natin sapagkat ibabalanse niya ang buhay natin. Sapagkat it will contain reasoning na pag ginawa ko to, pag hindi ko ginawa to, pag ito inuna ko, pag ito inuna ko, yan, binabalanse mo ang understanding ng wisdom. Hindi yung kaagad-agad nagdidesisyon tayo. Amen? Kaagad-agad ito ginagawa natin. Kaya, ang wisdom ay nagbabalanse ng ating buhay at binibigyan tayo ng magandang resulta sa bawat desisyon na ating gagawin. Amen? Part of wisdom. Amen? Katulad nung iba. O part of wisdom. At di mag-iingat ka. O yan. Part of wisdom ay magpadoktor ka. Amen? Kung may nararamdaman ka. Part of wisdom yan eh. Uminom ka ng gamot dahil kailangan mo yan. Part of wisdom. Hindi po dinidegrade at kawalan ng pananampalataya ang ikaw ay pumunta ng doktor. Ang ikay magpa-check up. Ang ikay uminom ng gamot. Part ng wisdom yan. Amen po ba? O, amen. O, yeah. Kaya mamaya ay nasa doktor ako. O, wisdom din yun. Kailangan nyo. Kasi sila binigyan ng mga kaloob ng Diyos para tayo alagaan. Kaya may mga wisdom na kailangan. Kasi lack of wisdom can destroy you. Pag tayo kulang na sa kaalaman, ang sabi ng Bible, ng Hosea 4:6, napapahamak ang tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya ang wisdom ay nagbibigay din sa atin ng proteksyon. Amen? Amen po ba? Hindi masama magtanong. Kailangan mo yan. Ako nun, pag ako'y nagbibiyahe, ako hindi nakahiyang magtanong. O ano po ba sasakyan ko? Ano gaganyan? Kanya, part ng wisdom yan eh. Kasi bakit? Bago ka mapahamak, abay magtanong ka muna. Bago ka mapahamak, balansehin mo ang buhay mo. Kaya nga, gain understanding. Ang sabi ng verse 5, who give generously to all without finding fault. No, sabi dito, he give generously without finding fault and it will be given to you. Ang sabi lang ng verse 6 ng James chapter 1, but when you ask, you must believe, not doubt. Huwag ka mag-aalinlangan. Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. O, kita nyo, sa aking pagtatapos, si Solomon, di ba? Merong dalawang babae na nag-aagawan sa bata. No, isang umaga, nag-aaway yung dalawang babae dahil sabi ng isang babae, natutulog ako, kinuha niya ang aking anak eh. So sabi naman ng isa, hindi aking anak ito. O lumapit sila kay Solomon at si Solomon ang nakinig sa kanila. O tingnan niyo yung wisdom. Hindi si Solomon nagdesisyon ayon sa iyak ng babae dahil anak ko po yan, anak ko po yan. Hindi dahil nauna siya o dahil to. Alam niyo ginawa ni Haring Solomon? Abay, tinawag yung kanyang gwardya. Ano sabi ni Solomon? Guard, penging espada. Ano yung espada? Yung mga talas. Ang sabi doon sa dalawang babae, dahil kayo ay parehong nag-aangkin sa sanggol na ito, ikaw babae, hawakan mo kaliwang paa at kamay ng bata. Ikaw ay kanang paa at kanang kamay. O sige, hawak niyo na. Adi hawak nga. O sige, hahatiin ko sa gitna ang bata at kuhanin niyo pareho. Alam niyo, yung isa ay sabi, o sige. Ang sabi naman ng isa ito, wag na po, Haring Solomon. Ayoko pong mamatay ang bata. Kahit hindi po mapapunta sa akin yan, sa kanya na. Alam niyo, wisdom ni Solomon. Ibinigay doon sa babae na nagpaubaya. Kasi ang wisdom doon, walang magulang na hayaang mamatay ang anak sanggol. Kaya grabe yung wisdom. Minsan tayo nasa decision making, gamitan natin ang wisdom. Pag ba ako'y pupunta ron, ano mangyayari sa akin?
Pagsasama ba ako dito, ano mangyayari sa akin? Pag pakikiramdaman ko ito, ano mangyayari sa akin? Nako, niyo po ba ako? Kaya reasoning ang tawag doon. Amen? Ay hindi, lumarga ka, sumama ka, ay pagdating doon, napahamak. Adi, sisisihin mo pa ang tao. Kaya ito, part of wisdom, mayroong reasoning power na binibigay ang Panginoon sa atin. Kailangan mayroong positive and negative. Pag ito'y ginawa ko, tingnan mo kung ano mangyayari sa iyo. Pag ito naman ay hindi ko ginawa, tingnan mo magiging resulta. Ginagamit mo lang yon ang wisdom ng Panginoon. Amen? Ginagamit mo. Halimbawa, may nag-i-invite sa party. Alam mo naman, ang pupuntahan ay unbeliever. O, wisdom. Pag ako'y sumama doon, sino dadatnan ko? Ayan, ano ba ginagawa sa party? So, may inuman, may ganyan, may chonky-chonky. Ang dami. No? Kaya pagdating doon, dahil hindi mo ginamit ang wisdom, pagdating mo doon, naku po, nagkagulo. Naku po, ganyan ang nangyari. Tapos, Lord, patawarin mo ako kasi hindi mo ginamit ang wisdom. Kaya wisdom can protect us. Amen? Amen po ba? Kaya napakaganda kapatid, as wisdom. At ang sabi ng Bible, as I close, ang sabi dito sa Proverbs 4, verse 5 to 9, get wisdom, get understanding, do not forget my word or turn away from them. Ang word of God, mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Kaya nga, pag binabasa natin ang Bible, mga kapatid, hindi lang tayo umuunlad sa pananampalataya. Pinatatalino ka ng Panginoon. Binibigyan ka ng balanseng buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya wag nating katamaran magbasa ng Bible. Kasi mismo si Solomon na may sabi, Proverbs 4:5 to 9, get wisdom, get understanding, do not forget my words, or turn away from them. Huwag kang tatalikod. Kaya pag ikay lagi nagbabasa ng Bible, tinuturuan ka magkaroon ng wisdom. Amen po ba? Kung pakikinggan ko ba, nararamdaman ko, ano ba gagawin, mangyayari? Pag ipopost ko ba itong mga picture na ito, ano mangyayari? Hallelujah. Ang sabi ng verse 6, Proverbs 4:6, do not forsake wisdom. She will protect you. Amen? Again, chapter 4, verse 6, do not forget wisdom. No? Do not forget wisdom. And she will protect you. He will protect you. Love her. Mahalin daw natin yun. And she will watch over you. Wow. Magbabantay sa'yo. Lagi mong sasabihin, lagi mong, oh, right, wisdom. Amin po ba? Amin po ba? Hello? Iniisip mo. And can protect you. Verse 7, the beginning of wisdom in this, get wisdom. Though it will cost all you have, get understanding. Cherish her, she will exalt you. Embrace her, and she will honor you. She will give you a garland to grace your head and present you with a glorious crown. Kaya inuulit-ulit dito mga kapatid. As I close, in the beginning, sabi dito, of wisdom is this, get wisdom. Cherish, exalt, embrace, and He will honor you. Kaya, ang pinagbubuhatan nito, mga minamahal, ay tayo, ang karunungan ay hanapin natin at maaangkin natin ang karunungan yon. Amen? Amen po ba? Kaya, ang karunungan ay nariyan. Kaya read the Bible, magtiwala tayo sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng proteksyon, magbibigay ng kaalaman upang ang buhay natin ay hindi mapahamak lagi. God bless everyone. Tayo manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Ama naming banal, maraming salamat sa aming pong closure ng aming rules to live by. Naisin namin ang wisdom. Pagpalain mo ang bawat isa at ang pinagbubuhatan ng karunungan ay iyong salita. Habang kami nagbabasa ng iyong salita, pinatatalas mo ang aming karunungan.
Hindi mo lang kami binibigyan ng kalakasang espiritual o kaligtasan, kundi pinatatalas mo ang aming karunungan. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, patuloy ka namin kikilalanin at dadalisanin, aakapin, ititreasure ang iyong salita upang magkaroon kami ng karunungan. Salamat, Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Good morning. So natapos muli po tayo. God bless you. Amen. Happy weekend. At Sunday service sa Life in Christ. No, kung may masasakyan kayo, join with us. Bagamat MGCQ, kaso mahirap ang sasakyan kung may masasakyan. Amen? Oh, good news. Dumating na po yung request ko sa barangay. Kasi siyempre, kailangan mong certificate na ikaw ay good health, wala kang COVID. Kaya dumating yung certificate. Wow! Wala. Kasi gusto ko din naman maging secure ang mga nakakausap ko. Ako mismo, alam ko, hindi ako affected. Salamat po. Ito po si Pastor Jimmy Evangelista. Life is amazing. Winning is our calling. God bless you. I love you. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y rin magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal.